Amang Diyos na nasa langit na buhay, Panginoon, maraming salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon, sa church kung saan pinapanatili niyo po yung bawat isa pagkatapos maligtas upang matanggap po namin, Panginoon, yung mga biyaya pa na gusto niyong ibigay po sa amin. At ngayong araw, Panginoon, nagpapasalamat kami, binigyan niyo uli kami ng pagkakataon upang muli kami magsama-sama upang makapag-aral po ng inyong salita. At umaasa po kami, Panginoon, na sa pamamagitan po ng salita na ito ay magkakaroon kami ng karunungan kung paano po kami makakapamuhay bilang isang mga ligtas. Kaya umaasa rin po kami sa tulong po ng Banal na Espiritu na buksan niyo po yung puso ng mga makikinig upang makuha po nila yung kalakasang mula po sa inyong salita. At ngayong araw, magkakaroon din po kami ng New Year Retreat. Maasa po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng New Year Retreat na ito, na ibibigay niyo rin po, Panginoon, yung dagdag na kalakasan, yung dagdag na kaalaman at karunungan, para sa pagpasok po na susunod na taon ay meron kaming bitbit na kalakasan. Nalalaman namin na habang paparating po si Jesus, ay mas lalong ihirap po yung mga sitwasyon. Kaya sa kabila ng mahirap na sitwasyon, ay kailangan din po namin ng dagdag pang kalakasan mula po sa inyo. Kaya gabayan niyo po yung mga kapatid na mananatili po dito, na nakibahagi para sa New Year Retreat. Bigyan niyo po kami ng maayos na pakikisama sa bawat isa at matapos po namin itong New Year Retreat na meron kaming dalang kalakasan. Ako rin po, Panginoon, na magbabahagi ng inyong banal na salita. Sa mga oras po na ito ay dumadalangin sa kabila ng aking kahinaan. Ilagay niyo lang po, Panginoon, sa aking mahinang bibig yung salita lang, Panginoon, na dapat kong sabihin. Ito pa'y amin dalangin sa pangalan ni Jesus, sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. So ito po ay short sermon. 11, kailangan mag-start po tayo sa practice para sa darating na meron tayong general fellowship po mamaya. Okay, yung title po ng sermon natin ay patungkol sa pag-ibig po ng Diyos. So ngayong taon, kung magbabalik tanaw po tayo sa ating buhay, marami tayong mga pagkukulang pa rin. Marami pa rin tayong mga kahinaan, marami pa rin tayong mga kasalanan. Pero yung pag-ibig ng Diyos, yung tumulong po sa atin hanggang ngayon, nakarating pa rin po tayo ngayon. Matatapos na naman po yung taon, tama po? So ngayon pag-aralan natin yung pag-ibig po ng Diyos. Tignan po natin sa ating main verse, unang 1, chapter 4. Unang 1, chapter 4, verse 16. Unang 1, chapter 4, verse 16. Nakita na po? Sige, basahin po natin, 3, 2, 1. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. So itong verse po na ito, so sa Biblia marami po tayong makikitang salita. Pero isa sa napakagandang statement o pahayag dito sa Biblia, ito po ay patungkol po sa pag-ibig. Okay? Yung pinakadakilang salita sa Biblia ay yung pag-ibig. Saan po ba nanggagaling yung pag-ibig? Saan ba nagmumula? Ano yung source ng pag-ibig? Pagdating po sa tubig, dito po sa Caste, saan po nanggagaling yung anong source ng tubig po dito? Yung water district. Sa kanila nagsisimula, o sa kanila nanggagaling yung tubig na dumadaloy sa ating mga tahanan. Sa kuryente naman po, anong pangalan? Dito sa Castillejos po. Sameco. Sa pamamagitan ng Sameco, nakakakuha po tayo ng kuryente sa pamamagitan po nila. Okay, marami pong source ng kuryente. Meron tayong tinatawag na hydropower plant. Sa pamamagitan ng tubig, nagkakaroon po ng kuryente. Geothermal. Alam niyo po yung geothermal, sa pamamagitan po ng singaw na nanggagaling po sa mundo, nakakapag-produce po ito ng kuryente. Okay, meron tayong windmill sa bandang Ilocos Norte, meron tayong solar sa panahon ngayon, ano pa, yung coal, natural gas. Maraming source ng kuryente. May pinagmumulan, kaya meron tayong nagagamit. Ang punto po dito ay yung source. Saan nang gagaling?
Yung pag-ibig, saan po kaya ito nanggagaling? Sa inyo po ba, mayroong pag-ibig po sa inyo? May pag-ibig po ba sa puso po ninyo? Saan po yan galing kung meron? Okay. Yung source po ng pag-ibig natin ay mula po sa Diyos. Yung ibang mga tao dito sa sanlibutan, yung pag-ibig ay nakukuha nila sa kanilang pamilya, sa mga kaibigan, di ba, sa mga material na mga bagay. Sa mga kabataan, nakukuha yung pag-ibig saan po? Sa boyfriend, tsaka sa girlfriend. Yung pag-ibig ay nakukuha po nila dito. Sa pamamagitan ng sanlibutan, dito nila nakukuha yung pag-ibig. Ito yung source ng pag-ibig po sa kanila. Pero sa ating mga ligtas, isa lang po yung pinanggagalingan po ng pag-ibig. Ito ay yung Diyos po mismo. Dahil yung Diyos po, siya ay pag-ibig. Tignan po natin. John 3, verse 16. Isang popular na talata po dito sa Biblia. John chapter 3, verse 16. Okay po. Babasahin ko po sa inyo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Dati po bago tayo maligtas, yung pag-ibig, nakukuha po natin sa sanlibutan. Okay? Pero pagkatapos po nating maligtas, naunawaan natin yung pag-ibig po ng Diyos. Nung naligtas tayo. Ano po ba yung kaligtasan? Sa Lucas chapter 1 verse 77, yung kaligtasan ay kapag napatawad yung mga kasalanan. Ibig sabihin po, nung time na naunawaan natin kung paano napatawad yung ating mga kasalanan, doon tayo nagkaroon ng kaligtasan. Ibig sabihin yung kaligtasan, ito ay yung panahon o nung time na naunawaan natin yung pag-ibig po ng Diyos. Yung kaligtasan ay yung matanggap natin yung pag-ibig po ng Diyos. Kaya nung time na naligtas po tayo, doon lang din natin naunawaan po yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Sabi sa binasa po natin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. For God so loved the world. So yung Diyos po, siya yung source ng pag-ibig. Sa Kanya nagmumula yung pag-ibig. Bakit? Kasi yung Diyos po mismo ay yung pag-ibig. Siya yung pinanggagalingan ng pag-ibig. Okay? Siya yung nagpo-produce ng pag-ibig. Yung pagbibigay niya ng pag-ibig, ito po ay tuloy-tuloy. Hindi po ito humihinto. Okay? Kaya nga po yung Diyos, ebidensya ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, ito ay sa pamamagitan po ni Jesus. Ipinakita ng Diyos yung pag-ibig sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Tignan po natin sa Roma chapter 8 verse 32. Roma chapter 8 verse 32. Sa Roma chapter 8 verse 32, babasahin ko po, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Binigay sa atin po ng Diyos yung bugtong na anak si Jesus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan nito, pinakita ng Diyos yung pag-ibig sa pamamagitan po ni Jesus. Kaya nga po, di ba, napakahalaga para sa atin na kapag may Bible seminar, kahit naligtas na po tayo, dapat umattend pa rin tayo. Yung iba ayaw po nilang umattend pag may Bible seminar. Nauuta na po sila. Simula nung taon na naligtas sila, 5 taon o pataas, kapag yayayain silang makinig, ayaw na nila, nauuta po sila. Pero alam niyo po yung kahalagahan ng Bible seminar kahit ligtas po tayo. Kapag umattend po tayo ng Bible seminar, nare-remind po tayo doon sa pag-ibig ng Diyos. Tama po? Pagkatapos natin maligtas, nawawala po yan eh. Nakakalimutan natin yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So para maibalik o ma-remind tayo, mapaalalahanan tayo sa pag-ibig ng Diyos ng paulit-ulit, kailangan po nating umattend sa mga Bible seminar.
Sa pamamagitan ni Jesus, ipinakita ng Diyos yung pag-ibig niya para po sa atin. Diyan sa binasa natin, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Dati, nabuhay po tayo na walang Diyos, nabubuhay po tayo sa kasalanan. Ito po yung buhay po natin dati. Pero sabi diyan, nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ito po yung pag-ibig ng Diyos na hindi po natin makikita sa sanlibutan. Kaya hindi natin makukuha sa sanlibutan. Sabi diyan sa binasa, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Paano po pinatunayan ng Diyos yung pag-ibig niya po sa atin? Nung tayo'y mga makasalanan pa. Yung kamatayan ni Jesus, ito po ay yung patunay ng pag-ibig po ng Diyos sa atin. Diyan po sa binasa natin. Yung kamatayan ni Jesus, yung patunay na ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Yung kasalanan po ng, dito po sa Biblia, isa sa mga kasalanan na makikita po natin dito, lalong-lalo na sa 10 utos, ay yung kasinungalingan. Pagsisinungaling. At alam niyo po ano yung isa sa popular na kasinungalingan po? Ano yung isa sa kilalang kasinungalingan? Yung mahal kita. Tama po? Ito ay napakakilalang kasinungalingan. Maraming nadadaya po sa pamamagitan po ng salita po na ito. Bakit po? Kasi yung sabihing mahal kita, madaling sabihin. Pero hindi po ito ganun kadaling gawin. Tama po? Madaling sabihin po ito. Pero yung Diyos, hindi po siya basta nagsalita lang po. Hindi niya lang sinabi sa atin na mahal na tayo. Pinatunayan niya yung pagmamahal niya sa pamamagitan po ng pagsasakripisyo ni Jesus doon sa krus. Yung pagmamahal, hindi lang po ito dapat sinasabi. Dapat ipinapakita po ito. Yung Diyos, sinabi niya, pero napatunayan niya rin po na mahal niya tayo sa pamamagitan po ni Jesus. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo mismo, yung patunay na mahal tayo ng Diyos. Ngayon, yung pag-ibig po ng Diyos, pinakita niya ito sa krus sa pamamagitan po ni Jesus. Pero yung pag-ibig po na ito, hindi natin magawang unawain po ito sa pamamagitan lang po natin. Paano natin naunawaan po yung pag-ibig po ng Diyos? Diyan pa rin po, sa Roma, atras lang po tayo. Roma chapter 5, verse 5. Roma chapter 5, verse 5. Babasahin ko po. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Paano po natin naunawaan yung pag-ibig po ng Diyos? Sa pamamagitan po natin? Dito po sa binasa natin, tinulungan po tayo ng Holy Spirit para maunawaan yung pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang maunawaan po ito. Pero dahil sa pamamagitan po ng tulong ng Holy Spirit, yung pag-ibig ng Diyos ay naunawaan po natin. Yung natanggap natin na kaligtasan, ito ay hindi sa pamamagitan po natin. Okay? Naunawaan natin ito sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kaya kahit hindi natin nakikita si Jesus, paano natin napapatunayan o paano tayo naniniwala kay Jesus? Paano tayo naniniwala sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita? Ito ay sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Siya yung patunay, tumutulong sa atin na yung Diyos ay pag-ibig. Yung pag-ibig po ng Diyos, ito ay parang pag-ibig po ng mga magulang. Yung mga magulang, ang gusto ng magulang sa mga anak, ibigay ng patuloy yung gusto nilang best, yung best na gusto nilang ibigay sa mga anak po nila. Pagkatapos po nating maligtas, yung Diyos, bukod sa nakatanggap tayo ng pag-ibig, nagpe-prepare pa po yung Diyos ng gusto niyang ibigay para po sa atin. Naghahanda siya doon sa langit.
Gusto niyang ibigay sa atin yung best para po sa atin. Nung makasalanan pa po tayo, minahal tayo ng Diyos. Kaya dahil po sa pag-ibig ng Diyos, ito po yung dahilan kung bakit naligtas po tayo. Yung pag-ibig ay napakahalaga. Pero nung time na naligtas po tayo, nakaunawa po tayo ng pag-ibig po ng Diyos. Yung pag-ibig na naunawaan po natin, hanggang doon lang po ba yun? Yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos, natapos po ba yun nung time na nakaunawaan natin yung kaligtasan? Natatapos po ba yung pag-ibig, yung pagbibigay ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Pagkatapos po natin maligtas, 1 taon, 2 taon, o maaari yung ilan po sa inyo ay 5 taon pataas, naligtas po kayo. Kung babalikan po natin, o babalikan po ninyo yung naging buhay po ninyo, okay, pagkatapos po ng kaligtasan po ninyo, babalikan po ninyo. Bibigyan ko kayo ng time, balikan po ninyo ngayon. Sige po, alalahanin ninyo. Pagkatapos nyo maligtas, okay, bibigyan ko kayo ng time. Pag-isipan po ninyo. Halungkatin po ninyo. Pagkatapos nyo maligtas, ano yung naging buhay? Ngayon taon, balikan po ninyo. Ano yung naging buhay po ninyo ngayon taon? Sige po. Okay na po? Okay, ano po yung naging buhay po ninyo ngayon taon? Perfecto po? Okay, perfecto hindi, di ba po? Kahit naligtas na po tayo, yung buhay po natin, namumuhay po tayo na parang hindi ligtas. Kahit naligtas na po tayo, hiniwalay na tayo ng Diyos sa sanlibutan, bakit tayo hiniwalay ng Diyos? Para hindi na tayo mamuhay na gaya ng sanlibutan. Pero pagkatapos natin maligtas, namumuhay pa rin tayo na gaya ng sanlibutan. Kahit naligtas na po tayo ilang taon, marami pa rin po tayong pagkakamali. Kahit naligtas na po tayo, marami pa rin po tayo nagagawang kasalanan. Kahit naligtas na po tayo, namumuhay pa rin tayo na hindi sinusunod yung kalooban ng Diyos. Ngayong taon po ba nasunod natin ng buo yung kalooban po ng Diyos? Hindi rin po, tama po. Kahit naligtas na po tayo, namumuhay pa rin tayo na malayo sa salita ng Diyos. Hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Minsan tamad tayo sa pag-attend ng fellowship. Hindi tayo dumadalo sa fellowship, hindi tayo nananalangin. Tapos yung buhay natin ngayong taon, maaari hindi natin na ipangaral yung ebanghelyo. Napabayaan natin yung ebanghelyo. Hindi natin naibuka yung ating bibig sa mga mahal natin sa buhay. Kahit ligtas na tayo, hindi tayo nakikibahagi sa pagsasakripisyo. Ligtas na tayo, hindi tayo nagiging tapat sa pagbibigay sa Diyos sa pamamagitan ng tithes and offering. Kahit ligtas na tayo ay marami pa rin kaalitan, marami pa rin tayong kaaway. Kahit naligtas na tayo, naglalaan pa rin tayo ng mas maraming panahon para sa sanlibutan. Mas marami tayong panahon sa pag-aaral, mas marami tayong panahon para sa pagkita po ng pera. Mas marami tayong panahon para sa pamilya kaysa sa Diyos. Inuuna po natin yung apo natin kaysa sa church. Inuuna po natin yung pamilya natin kaysa sa church. Marami pa rin kasalanan po sa atin. Tama po? Mas marami pa rin tayong panahon sa mga kaibigan sa sanlibutan kaysa sa mga kapatid, kaysa sa maka-fellowship yung mga kapatid dito sa church. Yung buhay natin kahit ligtas, ngayong taon, maaari yung iba sa atin, iniwan natin yung ministry natin. Napabayaan natin yung ministry natin. Kahit ligtas na tayo, namumuhay pa rin tayo na nagsasayang tayo ng oras. Kahit naligtas na po tayo, sorry po. Kahit naligtas na po tayo, mas marami pa rin tayong oras sa cellphone kaysa sa Biblia. Inuuna pa rin natin yung pangarap natin kaysa sa kalooban po ng Diyos. Nabalikan niyo po yung buhay po ninyo? Ngayon?
Meron po ba dito? Meron kayong nagawa dito sa mga sinabi ko po? So ito po yung naging buhay po natin, malamang hindi lang po ngayon taon. Ito po yung naging takbo ng buhay po natin. Pero sa kabila po ng pamumuhay po natin na ito, kahit naligtas na po tayo, yung Diyos po ba huminto na ipakita yung pagmamahal niya po sa atin? Sa inyo po, kayo po yung makakasagot. Huminto ba yung Diyos na mahalin tayo o mahalin kayo sa kabila na hindi tayo nakapamuhay ng maayos sa harapan po niya? Huminto po ba yung Diyos? Hindi po. Yung pag-ibig po ng Diyos ay napakalawak. Hindi po natin masusukat kung gaano kalawak yung pag-ibig po ng Diyos. Napakalawak ng pag-ibig po ng Diyos. Tignan po natin, Efeso chapter 3. Efeso chapter 3 verse 18 to 19. Efeso chapter 3 verse 18 to 19. Okay po, basahin po natin 3 to 1. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Okay. Sabi diyan, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok. Anong ibig sabihin po ng matarok? Ibig sabihin, malaman o maunawaan yung mga bagay-bagay. Dapat nating maunawaan yung mga bagay-bagay. Ano yun? Yung patungkol sa luwang, sa taas, sa haba at lalim. Ito po yung pag-ibig po ng Diyos. Yung pag-ibig po ng mga tao, kaya po natin itong sukatin. Pero yung pag-ibig po ng Diyos, hindi natin ito masusukat. Napakalawak po nito. Kaya nga kahit namuhay tayo na iba sa pamantayan ng Diyos, tinatanggap pa rin tayo ng Diyos. Kasi napakalawak po ng pangunawa ng Diyos, napakalawak po ng pag-ibig po ng Diyos. Yung dahilan kung bakit nandito pa tayo sa mundo, sa kabila ng mga kahinaan natin, sa kabila ng mga kasalanan natin, yung dahilan ay dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Nabubuhay po tayo hanggang ngayon dahil po sa pag-ibig po ng Diyos. Ito, lahat po ng ito ay dahil sa pag-ibig, yung pag-ibig po ng Diyos. Tignan po natin yung isang halimbawa po dito sa Biblia, patungkol po kung gaano kalawak itong pag-ibig po ng Diyos. Hosea chapter 1 verse 2. Hosea chapter 1 verse 2. Sige po, babasahin ko. Nang una magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hoseas, sinabi ng Panginoon kay Hoseas, humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon. Okay. Ito po yung kwento ni Hosea, kung paano niya binawi yung kanyang asawa. Okay po. Inutusan po ng Diyos, sabi diyan, humayo ka uli, ibigin mo, sa Hosea chapter 3 verse 1, tingnan din po natin. Chapter 3 verse 1. Abante lang po tayo ng konti. Okay, babasahin ko po. At sinabing muli ng Panginoon sa akin, humayo ka uli, ibigin mo ang isang babae na minahal ng kanyang asawa, bagamat isang mangangalunya, kung paanong inibig ng Panginoon ang mga anak ni Israel, bagaman sila'y bumaling sa ibang mga Diyos, at gustong-gusto ang mga tinapay na may pasas. Si Hosea, meron po siyang asawa. Sino yung asawa po niya? Si Gomer. Okay, nag-asawa siya, tapos itong asawa niya, iniwan po siya. Pumunta sa ibang lalaki.
Okay po, nangalun niya yung asawa po niya ito. Pero anong sabi po ng Diyos? Dito sa chapter 3 verse 1, sabi dito, "At sinabi ng Panginoon sa akin, humayo ka uli, ibigin mo ang isang babae na minahal ng kanyang asawa, bagamat isang mangangalun niya." Nangalun niya yung asawa niya, iniwan siya. Pero anong sabi po ng Diyos? Humayo ka uli, ibigin mo ang isang babae na minahal ng kanyang asawa. Humayo ka, hanapin mo yung asawa mo. Tapos ibigin mo muli. Ito yung sabi po ito yung utos ng Diyos po sa kanya. Hanapin mo yung asawa mo, ibalik mo, ibigin mo siyang muli. Okay? Palagay niyo po, yung inuutos po ng Diyos kay Hosea po, madali o hindi? Madali o hindi? Sa inyo po mangyari, iniwan kayo ng asawa po ninyo. Babalikan po ninyo? Parang ang hirap po, tama po? Pero sabi ng Diyos, bumalik ka, ibigin mo siyang muli. Okay? Kung yung asawa po ni Hosea, bumalik ng kusa, humingi ng patawad, okay pa po. Pero dito po, si Hosea, siya yung pumunta sa asawa niya para ibigin muli. Napakahirap po, tama po? Mukhang imposible po ito sa pamantayan po ng mga tao. Pero sa Diyos, ito po ay posible. Diyan po sa binasa natin, sa dulo, chapter 3, verse 1, sa bandang dulo, kung paanong inibig ng Panginoon ang mga anak ni Israel, bagaman sila'y bumaling sa ibang mga Diyos at gustong-gusto ang mga tinapay na may pasas. Yung kwento na ito ni Hosea ay pareho lang din sa kwento ng mga Israelita. Yung mga Israelita, bumaling po sila sa mga Diyos-Diyosan. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Hindi sila nakinig sa tinig po ng Diyos. Sinuway nila yung Diyos. Pero tulad po ng sinabi po dito, hindi po huminto yung Diyos na ibigin po sila. Yung kwento na ito ni Hoseas, ipinapakita nito kung paanong yung pag-ibig ng Diyos sa Israel ay ganun kalawak yung pag-ibig. Kahit na sumuway po sila. Yung mga Israelita, sabi ng Diyos, sa akin lang kayo maglingkod, sa akin lang kayo sumamba, pero sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sila nakikinig sa tinig ng Diyos. Tapos paulit-ulit po nilang sinasaway yung Diyos. Pero anong sabi ng Diyos? Iibigin pa rin sila ng patuloy po ng Diyos. Tulad kung paanong inibig ni Hosea yung kanyang asawa. Okay po? Ito po yung halimbawa kung gaano kalawak yung pag-ibig po ng Diyos. Ngayon, kung naunawaan po natin yung pag-ibig po ng Diyos, at kung natanggap natin yung pag-ibig po ng Diyos, ano ba yung mangyayari sa atin kung meron ba talaga sa atin? Meron ba talagang pag-ibig po ng Diyos po sa inyo? Natanggap nyo ba talaga? Kung natanggap nyo po yan, ano ba yung mangyayari kung meron tayong pag-ibig sa atin? Tignan po natin, unang Korinto. 2 Korinto, chapter 5, verse 14. Tignan po natin. 2 Corinthians, chapter 5, verse 14. 2 Corinthians, chapter 5, verse 14. Babasahin ko po. Ang pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Anong mangyayari sa atin kapag tunay na mayroong pag-ibig po sa atin? Sabi po dito sa binasa natin, ang pag-ibig ni Kristo, ito yung humihimok po sa atin. Love of Christ compels us. Ibig sabihin sa ibang kahulugan, yung pag-ibig ni Kristo, ito yung kumokontrol sa atin. Controls us. Love of Christ controls us. Paano po ito? Ibig sabihin, kung talagang natanggap po natin yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan po ni Kristo, okay, handa tayong gawin lahat para po sa Diyos. Itong pag-ibig na natanggap natin, ito rin yung magtutulak po sa atin para magsakripisyo sa church, para ipangaral yung ebanghelyo. Itong pag-ibig din na ito, yung magtutulak sa atin para suklian yung pag-ibig ng Diyos.
Kaya yung mga tunay na nakatanggap ng pag-ibig po ng Diyos, anong meron po sa atin nung time na natanggap natin yung pag-ibig po ng Diyos? Meron tayong puso na handang suklian yung pag-ibig niya. Nagkaroon po kayo nito nung naligtas po kayo? Yung pusong nagpapasalamat, gustong suklian yung pag-ibig po ng Diyos? Kasi normal po ito. Yung pag-ibig ni Kristo ang umihimok po sa atin. Bakit po tayo nandito? Bakit nakakapanatili pa po tayo hanggang ngayon? Okay? Ito po ay dahil po sa pag-ibig po ng Diyos. Nandito tayo ngayon sa church, ito ay dahil sa pag-ibig po natin sa Diyos. Alam niyo po yung Christian life, ito ay tungkol sa pag-ibig. Okay po, yung Christian life is all about love. Patungkol po ito sa pag-ibig. Nandito tayo ngayon sa church, bakit? Dahil mahal natin yung Diyos. Nandito tayo dahil gusto nating suklian yung pag-ibig niya. Bakit tayo nandito? Dahil mahal natin yung mga kapatid. Mahal niyo po ba yung mga kapatid? Talaga? Nandito tayo dahil sa pagmamahal. Tama po? Nandito tayo dahil gusto nating makinig sa salita ng Diyos ng patuloy. Mahal niyo po ba yung salita ng Diyos? Yan din po yung nagtutulak sa atin, yung pag-ibig, kaya gusto natin makinig sa salita ng Diyos. Nandito tayo dahil mahal natin yung fellowship. Kaya tayo nandito ay dahil po sa pag-ibig. Bakit gustong-gusto po nating ipangaral yung Ebanghelyo? Para saan po yan? Bakit? Dahil yung mga mahal natin, yung pamilya natin, yung mga kaibigan natin na hindi paligtas, mahal natin sila. Tama po? Ito ay dahil sa pagmamahal. Yung buhay natin pagkatapos maligtas, ito po ay tungkol sa pag-ibig. Nagnanais tayong ipangaral yung Ebanghelyo, ay dahil po ito sa pag-ibig. Yung pag-ibig, yung nagtutulak po sa atin. Nagtutulak. Minsan kahit ayaw natin, tinutulak tayo ng pag-ibig. Minsan kahit ayaw natin magbasa ng Biblia, kapag naaalala natin yung pag-ibig ng Diyos, ito yung nagtutulak sa atin. Magbasa tayo ng Biblia. Itinutulak din tayo nito para manalangin. Kahit minsan tinatamad tayo manalangin, naaalala natin yung pamilya natin hindi paligtas, ito rin yung magtutulak sa atin para ipanalangin sila. Sa fellowship at sa evangelism, dahil sa pag-ibig, ito rin po yung nagtutulak po sa atin. Minsan ayaw natin magsakripisyo. Ayaw natin magpagod. Tama po? Pero anong nagtutulak sa inyo? Bakit nagsasakripisyo po kayo? Bakit nagpapagod po kayo? Kahapon, nagkaroon po ng advanced activity. O doon sa mga nakibahagi sa advanced activity, ano yung nagtulak sa inyo? Bakit kayo nakilahok kahapon? Ano po? Ano po, trip nyo lang? Dahil trip ko lang. Wala akong magawa sa bahay, pumunta ako sa church. Yung nagtulak po sa inyo ay pag-ibig. Gusto nating manatili po sa comfort zone natin minsan. Ayaw natin magsakripisyo. Pero kapag naaalala natin yung pag-ibig ng Diyos, gusto nating ibigay yung buhay natin para sa Diyos. Yung pag-ibig ang nagtutulak po sa atin para magsakripisyo. Minsan gusto nating iwan yung ministry natin. Gusto na natin, pagod na tayo, hassle na masyado, pressure na. Pero ano yung nagtutulak sa atin? Bakit kailangan nating ipagpatuloy yung ministry natin? Yung pag-ibig din po. Kapag naaalala natin yung pag-ibig ng Diyos, nakakapagpatuloy po tayo. Tama po? Kaya mahalaga po ano yung source. Bakit nandito kayo? Bakit nagpapatuloy po kayo? Kung iba yung pinangahawakan po ninyo, hindi po yan maganda. Dapat yung motivation ninyo ay pag-ibig. Namatay po si Jesus doon sa krus. Bakit po naman, paano na isa katuparan ni Jesus yung krus? Ano pong motivation ni Jesus? Pag-ibig. Tama po? Kung wala yung pag-ibig, pwede na siyang bumitaw doon sa krus eh. Kaya niya namang iwan yung krus. Pero ano po yung pinanghawakan po ni Jesus? Yung pag-ibig. Okay po? Sa unang Korinto,
chapter 13, ito yung chapter of love. Okay po? Sa verse 2, tignan po natin, atras lang po tayo. Unang Korinto chapter 13, verse 2. Babasahin ko po. At kung meron akong kaloob ng propesiya, at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, kung wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Kung wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Kahit anong pagod po natin sakripisyo, kung walang pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sa verse 3, kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Kaya napakahalaga po ng pag-ibig. Yung salvation is about love. Yung kaligtasan ay patungkol sa pag-ibig. Yung Christian life natin ay patungkol din po sa pag-ibig. Yung susi ng Christian life po natin ay pag-ibig. Yung pag-ibig. Kaya ngayon po meron tayong pagkakataon para i-check po yung puso natin. I-check yung Christian life po natin. Yung puso ko ba ngayon ay puno ng pag-ibig ng Diyos o hindi? Yung puso po ninyo ngayon, punong-puno po ba yan ng pag-ibig ng Diyos? O hindi? Okay, tignan po natin. I-check po natin. Kasi yan po yung susi. Yung pag-ibig na nasa puso po ninyo. Kung yung puso po natin, kung puso po ninyo ay puno ng pag-ibig ng Diyos, magagawa po ninyo lahat ng bagay. Nakadepende kung gaano kadami yung pag-ibig na nandyan po sa inyong puso. Kaya i-check po ninyo. Ngayong taon, kung kinapos po tayo sa pag-ibig, may pagkakataon pa tayo sa susunod. Punuin po natin yung puso natin ng pag-ibig. Dahil yan yung susi ng Christian life. Kung gaano kayo kalago sa pag-ibig, ganun din kalago yung Christian life po natin. At isa pa po, yung isang ebidensya na tayo ay mga ligtas, ay kapag minamahal po natin yung isa't isa. Isang bagay, kung tayong ligtas, dapat normal na minamahal po natin yung isa't isa. Kung minamahal po natin yung isa't isa, ano yung kagandahan po nito? Malalaman ng mga tao sa paligid natin na tayo ay anak po ng Diyos. Tignan po natin. Ito po ay kinabisan ng mga leaders doon sa Tanawan at alam na nila, John chapter 13, verse 34 to 35. John chapter 13, verse 34 to 35. Nakita na po? Okay, sabay-sabay po nating basahin. 3 to 1. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, ay magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ito po yung benefit. Kung minamahal po natin yung isa't isa, ano po yung kagandahan po nito? Makikilala ng mga tao sa paligid po natin, dito sa verse 35, makikilala. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Papaano kung tayo ay may pag-ibig sa isa't isa? Kabaligtaran, kung wala tayong pag-ibig sa isa't isa, mahihirapan yung mga tao sa paligid natin na makilalang ligtas po tayo. Kapag nakikita ng mga tao na minamahal natin yung bawat isa, kapag nakikita ng paligid po natin na iniingatan natin yung isa't isa, kapag nakikita ng mga tao sa paligid natin na pinapanalangin natin yung isa't isa, tinutulungan natin yung isa't isa, ito po ay ebidensya na tayo ay tunay na ligtas. Dahil may pag-ibig tayo sa isa't isa. I-check rin po natin yung sarili natin. Kung tunay po ba talagang nakatanggap ako ng pag-ibig mula po sa Diyos. Kasi kung hindi natin minamahal yung isa't isa, baka meron pong problema.
baka hindi tayo nakatanggap ng pag-ibig po sa Diyos. Kung ilang taon na tayo, simula nung naligtas po tayo, hanggang ngayon, meron pa ring galit po sa puso po ninyo. Ilang taon na po kayo naligtas, meron pa rin kayong kinikimkim. Meron pa rin kayong kinikimkim na galit sa puso po ninyo? May mga kaalitan pa rin po ba kayo? Minsan, kung ilang taon na po kayo naligtas, galit ka pa rin sa pamilya mo. Meron kang kinikimkim na galit sa puso mo na hindi maalis-alis. Meron kang galit sa kapatid. Kung ilang taon ka na naligtas, galit ka sa mismong minister, galit ka. Meron kang tampo. Ilang taon ka na naligtas, may kaalitan ka sa kapitbahay mo. May kaaway ka. I-check po natin. Baka hindi po tayo talaga nakatanggap ng pag-ibig sa Diyos. Kasi kung tunay tayo nakatanggap ng pag-ibig, maibabahagi po natin yan eh. Tama po? Bago maligtas, masama yung ugali. Pagkatapos maligtas, merong pagbabago kasi may pag-ibig. Dati kaaway mo yung kapitbahay mo. Pagkatapos mo maligtas, close na kayo. Ito po ay ebidensya na merong pag-ibig, nakatanggap ng pag-ibig. Dati ikaw yung nag-uumpisa ng away sa lugar ninyo. Pero pagkatapos mo maligtas, ikaw na yung peacemaker. Bakit? May pagbabago kasi may pag-ibig. Sa mga kababaihan, kapag yung asawa nila ay na hindi ligtas ay manginginom, umuwi ng lasing, anong ginagawa po natin? Binubulyawan natin sila, inaaway natin sila. Para po tayong basketball player, alam niyo po, laging dumadakdak. Ayun po yung buhay po natin. Pero pagkatapos po natin maligtas, may pagbabago kasi may pag-ibig. Nananahimik na lang tayo, tapos ipinapanalangin na lang po natin sila. May ebidensya. May pagbabago, bakit meron pong pag-ibig? Hindi natin pwedeng sabihin na minsan ligtas naman ako. Attend kayo sa church, nakatanggap ako ng kaligtasan, anak na ako ng Diyos. Attend kayo sa church, ibabahagi po natin yung kaligtasan po sa inyo. Sinasabi natin ito pero hindi tayo nakikitaan ng pag-ibig sa paligid po natin. Hindi po sila maniniwala po sa atin. Kapag nakita nila itong pag-ibig sa atin, ito yung ebidensya. Okay? Nasaan yung ebidensya? Nasaan yung pag-ibig? Ito yung dapat na makita nila po sa atin. Okay? Kung tunay na nakatanggap tayo ng pag-ibig sa Diyos, magagawa natin itong maibahagi sa kanila. Sa ibang mga tao, sa pamilya natin. Okay? Kaya napakahalaga kung saan lang gagaling yung pag-ibig sa atin. Mahalaga yung source. Mula sa Diyos, ibinigay po ito sa atin. At mula sa atin, saan na po ito papunta? Ano po yan? Na-stuck lang sa inyo? Dapat po ibahagi natin yan sa mga tao sa paligid natin, lalong-lalo na po sa mahal natin sa buhay. Yung Diyos yung pinagmumulan ng tunay at perpektong pag-ibig. Siya yung, kumbaga siya yung power plant of love. Siya yung nagpo-produce ng pag-ibig. Tapos tayo mga ligtas, para tayong mga kable. Tayo yung mga kable kung saan dumadaloy sa atin yung pag-ibig. At dahil meron tayong source mula sa Diyos, kaya nating ibigay ito sa iba. May kakayahan tayo para ibahagi ito sa iba. Alam niyo po yung kung paano gumagana yung dumadaloy sa atin yung electricity. Mula sa mga source na sinabi ko kanina, o solar na lang. Simula dyan sa solar o kaya sa hydropower plant, sa tubig, okay, nakakapag-produce po yan ng kuryente. Mula sa kanila. Mula sa kanila, dediretso na ba yan sa mga bahayan? Yung ibang nakakaalam po. Mula doon sa source, diretso na ba yan sa mga bahay-bahay? O saan po muna? Meron tinatawag na mga substation. Kasi mula doon sa source, malakas po yung electricity, yung voltahe. Hindi yan pwedeng direktang pumunta kaagad sa mga bahay. Delikado po. So merong substation. Yung substation, doon kinokontrol yung voltahe.
bago ipadala yan, okay, ma-distribute, i-transmit sa mga bahay-bahay. Okay? Yung Diyos, sa Kanya nang gagaling yung pag-ibig. Okay, yung substation, ito yung church. Tayo yung unang nakatanggap ng pag-ibig. Tapos maibabahagi natin ngayon ito sa ibang mga tao. Kaya nga po yung church ay napakahalaga. Dahil tayo po yung nakatanggap na una ng pag-ibig po ng Diyos. Kaya meron tayong kakayahan para ibahagi ito sa iba. Hindi ito dapat manatili lang sa atin. Okay po? Kaya ngayong taon, kung babalikan po natin yung buhay po natin, tulad ng sinabi ko po kanina, marami tayong kailangang isaayos, kailangan natin bumawi. Marami pa rin pagkakamali po sa atin, at meron pa rin mga kahinaan. So next year, ito ay panibagong pagkakataon para sa atin, para lumago po tayo sa pag-ibig. Kasi ito po yung napakahalaga. Ito yung susi ng Christian life po natin. Next year, pagpasok po ng susunod na taon, palagay niyo po, magiging madali o magiging mahirap? Mas magiging mahirap po ito. Habang lumalapit po yung pagdating ni Jesus, mas hirap po yung sitwasyon. Kaya anong kailangan po natin? Kailangan nating lumago sa pag-ibig. At sa pamamagitan po ng New Year Retreat po natin ngayon, para maihanda yung ating sarili sa pagpasok sa susunod na taon, samantalahin po natin yung New Year Retreat. Okay, sa pamamagitan po ng mga sermon, mga fellowship, ng program na magaganap po dito sa church, gumawa po kayo ng kalakasan. Okay? Magiging mahirap po yung susunod na taon. Kailangan nyo po ito. Kaya yung sa iba po, sana huwag kayo umuwi. Sa gabi, meron pang available na oras. Makipag-fellowship po kayo. Makakakuha po kayo ng kalakasan sa fellowship. Sana mag-stay po kayo mamaya. Okay? So bago po ako mag-closing prayer, so sakto po hanggang 11 lang po yung sermon, sabihin niyo po sa katabi po ninyo, next year lalago na ako sa pag-ibig. Sige po. Okay. Okay. Next year po, kailangan nating lumago sa pag-ibig. Okay na po. Sige po, manalangin po tayo. Amang Diyos na nasa langit na buhay, Panginoon, maraming salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat din sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa araw po na ito at nakapag-aral po kami ng inyong banal na salita. At umaasa po kami na sa pamamagitan po ng sermon po na ito na napag-aralan namin na bilang mga ligtas, kailangan po naming lumago sa pag-ibig. Kaya next year, sana Panginoon, sa pamamagitan ng sermon po na ito at sa pamamagitan po ng mga salita na mapapakinggan pa namin sa pamamagitan ng New Year Retreat, ay masangkapan kami nito, Panginoon, at may handa kami nito para maging malakas kami sa pananampalataya, lumago kami sa pag-ibig, para makayanan namin mapagtagumpayan yung susunod na taon. Kaya sa mga gawain po namin hanggang sa matapos po itong araw po na ito, bigyan niyo po kami ng dagdag panglakas para magawa lang po yung mga gawain. Kaya maraming salamat, lahat ng papuri ay sa inyo po namin binabalik. Ito po ay amin dalangin sa pangalan ni Jesus, sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Thank you po.